Good morning, Loy. Good morning. Ayan. Regularly, ka raw? Visitor. Mag-ano na po ako Off cam na tayo. Sige po. Mute na po ako. Good Amen. morning. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ayan po. Welcome pong muli sa sa Homey Christ Church Morning Devotion. At nasa na po tayo, no? Day 19. 19 na po ba tayo? Day 19 ng ating Morning Devo. Ayan na sa Ate Lily. Okay. Ayan, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Good afternoon and good evening sa lahat, sa ating mga kapatid sa iba't ibang lugar sa Amerika, sa Canada, sa Hong Kong, sa Pilipinas, sa Japan. Have a blessed Wednesday po sa lahat. Salamat po muli sa araw na ito at muli tayong pinagsama-sama ng Panginoon dito sa Homey Christ Church Morning Devotion, sa mga nanonood sa online live, sa mga nandito po ngayon, kay Brother Paz, kay Sis Janet, kay Mimi G, good morning po, good afternoon po dyan sa Amerika, kay Sis Marife, kay Sis Mais, Sis Eva, good afternoon po, kay ang ating pong instructor today, si Mami Ai, Tita Ai, Sis Ai. Welcome po muli sa Morning Devotion. I-miss you po. Emily, Sis Chang Emily, Sis Karen Joy, Sis Eden, and Sis Anna. Good morning, good morning. Yun po. Paano ka pa announcer sa sa umaga? Every day is a blessing. Ayan. Araw-araw may bago po pagpapala ang Panginoon. Kaya eto po ngayon, umpisahan po natin. Sa umagang nagkikinig tayo ng Panginoon dahil ang blessing araw-araw pinauulan ng Panginoon sa bakit. Sa ibibigay na salita ng Panginoon sa araw na ito, panibagong umaga, panibagong blessing. Amen? Sige po, kisan po natin ang panalangin. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayong umaga? Amen. Amen. Ay, ating poging Brother Paz, Ramel Rayos po. Onegashimasu po. Maganda pong umpisahan po natin agad sa panalangin para po mas lalo madala natin ang ating mga isip, ang ating presence sa presensya ng Diyos. No? Tayo po ay manalangin, naman naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, muli po kami ay lumalapit sa iyo, dala ang mapagkumbabang puso, O God, dala ang pasasalamat, O Diyos, sa isang napagandang gising na iyo pong pinagkaloob sa amin. Isa na namang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa upang magawa po ang iyo pong pinapagawa sa amin. Father God, salamat sa pagsama sa amin sa ating pagpapahinga. Kami po ay na-refresh ang aming mga katawan. Salamat po, O Diyos, sa banal na pagkakataon na muli kami ay iyong pinipon upang mapag-aralan ng iyong salita, upang magkaroon ng isang layunin ang maitaas at madagmila ang iyong ngalan. Amen. Father God, Amen. dinadalangin po namin, tinataang po namin si Mami Ai, Lord, ang aming kapatid, kasi ang maghahayag ng iyong mensahe ngayon, punuin mo po siya ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Yes, Lord. Kamitan mo po ang kanyang labi upang ang lahat ng mamumutawi sa kanyang labi ay punong-puno po ng pagmamahal, punong-puno ng katotohanan na nagmumula sa iyo. Ganon din po, O Diyos, sa aming mga nakikinig, O God, buksan mo po ang aming puso at isipan, nang sa ganon ay mag-grasp namin. Hallelujah. Mas lalo namin maunawaan, maintindihan ang mensahe na pinaparating sa amin, O Diyos. Salamat po, O God, sa pagkakataong ito. I-bless mo po ang platform na ito, O God, ang HCC Morning Devotion, Lord. I-bless mo po ito, pagpalain mo po ito, O Diyos, nang sa ganon marami pang mga kaluluwa ang mahikayat, marami pang mga kaluluwa ang madala, marami pang mga kaluluwa ang may encourage to do the things of your will. Salamat po, O Diyos, nandiyan po ang tagapamahala, ang mga gumagawa, O God. Ang mga ginamit po sa iyong ubasan ay pagpalain niyo po, O God. Yes, hallelujah. I-bless mo po, patuloy mo pong pagpalain ang mga taong ginamit mo bilang channel of your blessings, O God. Kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw na biyaya na aming natatanggap, O Diyos. Bagamat hindi namin pinapanalangin, ang iba ay iyo pong ibinibigay dahil nakikita mo po ang pangangailangan ng isa. Yes. Sa aming pagpapatuloy, O Diyos, pangunahan mo po ang bawat isa. Let
your Holy Spirit convict our hearts, O God, upang ito ay magdulot ng pagbabago, ito ay magdulot ng inspiration to do more, to strive more, Hallelujah. the things, the will of the Lord our God. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay aking dinadalangin sa matamig na pangalan ng iyong anak na Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Yes. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Praises be to God. Salamat. To God be all the glory. Salamat po, Brother Paz, sa powerful prayer today. Ngayon pa lang, receive na yung katagumpayan ng gawain ito. Kaya dumako na po tayo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa araw na ito. Mula umpisa hanggang huli, nagpapasalamat na po kami. At sa bawat isa po, ikaw po ang manguna. Amen. Ngayon po, dumako na po tayo sa pinakapuso ng gawain ito, ang salita ng Panginoon. Open na po natin ating mga puso, ang ating puso, ang ating mga ballpen, handa po natin ang notebook. At kahit busy tayo, tiyak po ang Panginoon mangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise God. Sige po, Sisay. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban. Amen. Salamat po sa pag-imbita sa araw na to. Pagpalain ng Diyos. Tulungan mo po ako sa pagbibigay ng mensahe ngayong araw na to. Hanggang buhat sa umpisa hanggang sa matapos, pagpalain mo po ako. Purihin ang Diyos. Tumago po tayo sa bawat buhay natin. Kailangan natin palagi ay seguridad, di po ba? Sagot kayo dyan, ha? Amen. Sa Amen. bawat buhay natin. Now, as we were Christians, hindi po ba kailangan din natin na makasigurado na talagang makakasama natin si God sa langit? Okay po? Kung tayo ay papanaw, hindi po ba kaya po this morning, ito po ang topic ang tatalakayin natin. Sino po ba sa ating lahat ang ligtas na? Amen. Sumagot ang Amen. ligtas na. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron po pwedeng, paano po kaya natin may secure ang ating buhay na walang hanggan? Bago po ang lahat, pabayaan niyo ako magbigay ng isang panalangin. Lord, pagpalain ko po ang mensaheng itong aking ibibigay sa ating kapatiran na alam kong ikaw ang magbibigay sa akin ng strength, wisdom and knowledge upang padaloy ko ang aking mensahe para sa lahat ng nakikinig. Pagpalain mo po nawa ang bawat salita na aking bibitawan. Tago mo ako sa iyong kapangyarihan. Makita nawa ang mga salita mo at hindi ang aking salita. Makita nawa ang iyong kapangyarihan at hindi ang aking katauhan. Pagpalain mo po ako sa pagbibigay ng mensahe mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. 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 At ito nga po, our team is pursuit. Pursuit what for? Ano po ba ang pursuit, ang team natin? Pursuits of living with Christ. Di po ba? Ngayon, the title is Secure. How can be able to secure our life pursuing living with Christ? At ayon po sa Roma 8:37 to 39. Ako rin po ba ang babasa? Pwede ko pong basahin. Sige po. Ayan Sa po. Tagalog po ba yan o sa English? Tagalog Ako po. na lang po sa Tagalog. Sige po, sis. Basahin ko sa Tagalog po, Titay. Okay po. Ayan po. Roma chapter 8 verse 37 to 39. Ngunit kahit ganito ang kalagayan natin, ganap ang ating tagumpay sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang
panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o ang mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. At ito nga po ang ating pamagat, secure. Kung ang tanong dito, tayo ba ay secure na sa ating buhay na walang hanggan? Paano po ba ang pamumuhay ng Kristiyanong buhay ay isang pakikibaka? Kung minsan, maaari ka pa rin malugmok sa kasalanan. Despite of the fact na tayo ay ligtas na, maaari pa rin tayong magkasala. So ngayon, minsan, may mga araw na gagawa ka ng mga mahihirap na pagpili at susundan ka ng pagkakasala sa loob ng mga araw o linggo, ganyan. Kung minsan, ang mga mahihirap na pagpili ay isinasa publiko, kahit na yung tinuturing mong mga kaibigang Kristiyano ay maaaring tumingin sa iyo na para talaga bang ligtas ka? Paano ba maliligtas ang isang tao? Paano ba maliligtas? Ang kaligtasan ay kailangan. Hindi po ba? Ang kaligtasan ay kailangan. At ito po ay pagsabayan niyo ako sa pagbabasa ko nito. Sinabi nga sa mga huling salita ng talata, dapat tayong maligtas at hindi sinabing maaari tayong maligtas. Di po ba ito ay pautos na sinabi? Kailangan tayong maligtas ayon sa Juan 3:7. Bakit kailangan mamatay si Jesus? Sapagkat kailangan maligtas ang sangkatauhan. Ano po ba ang dahilan dahil hindi tayo ligtas? Dahil sa tayo ay laging nawawala, naliligaw, tulad ng tupa. Ayon sa Lucas 15, sino pong makakabasa? Ay, hindi, okay na, wag na. Hindi lamang tayo naligaw, tayo rin ay napapahamak ayon sa Juan 3:16, hindi po ba? Kaya, dahil hindi tayo ligtas. Sa mga paraan na ganoon, dahil hindi natin may liligtas ang ating sarili, sapagkat ang makapagliligtas lang nito sa atin ay ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu na nasa ating katauhan. Ano kaya natin gawin upang mabura ang mga nagawa nating kasalanan? O iligtas ang sarili sa kasalukuyang pagsalakay ng kasalanan at ni Satanas? Anong maaari nating gawin upang matiyak ang kaligtasan sa kawalang hanggan? Wala. Kung maligtas man tayo, dapat magmula ang kaligtasan sa iba, hindi sa ating sarili. At walang makapaghihiwalay ng tao kay Kristo kapag nagsimula na ang relasyon natin sa Diyos. Huwag maniwala. Walang makapaghiwalay sa inyo, walang aksyon, salita, kasalanan o tao na maaaring agawin ka sa kamay ng Diyos kapag nagsimula na ang relasyon. Nagpahinga ka sa kamay ng Diyos dahil sa iyong desisyon na magtiwala sa Kanya sa iyong buhay. Sa mga nakaraang panahon, hindi ka mahiwalay sa Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Dapat bang gawin mo na lang ang gusto mo? O, kapag tayo ay nasa Panginoon, ay hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng gusto natin. Alam mo kung paano ito magtatapos. At kung alam ninyo ang 2 Corinto 5:17, walang galang na po, Sister Bem. Pakibasa po ang 2 Corinthians 5:17. Amen. Basahin ko po. Tayo gumalaw. 2 Corinthians. Sige po. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya.
In English, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. So tayo po, kung tayo naging born again Christian na, wala na yung mga nakaraan at tayo ay binago na ng Diyos. Unti-unti tayong niyang nililinis, unti-unti tayong tinatransform. Kumbaga, kung dito sa kaliwa dito sa lugar na to, dati kang makasalanan, dati tayong makasalanan. Ngayon, halimbawa, ito yung ating kinalalagyan ngayong makasalanan, tapos naririto ang ating si Jesus Christ. Ngayon, ito si Jesus Christ, gusto nating mapunta sa walang hanggan, gusto nating maligtas. Kailangan ba natin from this, ito na yung lahat ng nagawa nating kasalanan. From here, lilipat tayo dito para tayo, lilipat pa ba tayo? Narito na tayo sa kay Kristo. Lilipat pa ba tayo rito o papunta tayo rito? Siyempre dito tayo mananatili kay Kristo Jesus. 'Di ba? Dahil ang sino mang, at sinabi nga, ang sino mang tumanggap, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. So, wag na nating gawing paulit-ulit ang pagkakasala. Hindi mo na nais na bumalik sa talamak na pagkakasala, sakit at kawalan ng pag-asa ng iyong nakaraan. Nabubuhay ka sa tagumpay. Kapag nagkasala ka, humingi ka ng tawad at sumulong, diretso lang forward, walk forward. Hindi ka mahiwalay sa kapatawaran ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay. At ang sinasabi nga, no separating forces, the wide range of potential hardships and challenges including death, life, angels, principalities, powers, present things, future things, height and depth of all which are unable to separate us from God's love. Kailangan po nating ma-overcome natin lahat ang mga trials na nagdaraan sa ating buhay. Tinitiyak sa atin ng Roma 8:37-39 na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Nangangahulugan ito na maaari tayong maging ligtas sa ating kaugnayan sa Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at kapighatian. Nagbibigay din sa kapangyarihan at katatagan ng pag-ibig ng Diyos. Nag-aalok ng kaaliwan at katiyakan sa mga mananampalataya. Kumbaga, kapag tayo ay nasa Panginoong Diyos na, wala tayong iisipin, kundi ang magpakaligaya lang sa piling ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya't iwasan na natin ang kasalanan. Pero sasabihin ng iba, sapagkat kami tao lamang kaya kami nagkakasala. Ang katiyakan nito, tiyakin natin na ang pangunahing mensahe ng Roma 8:37-39 ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kay Kristo ay hindi natitinag at hindi masisira o mababawasan. Walang pwedeng maghiwalay sa puwersa o sa strength ng pagmamahal ng Panginoon towards us. Ang malawak ang potensyal na paghihirap at hamon, kabilang ang kamatayan, buhay, mga anghel, mga pamunuan, lahat ng mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin ay hindi natin pwedeng, kailangan nating iwasan upang ang lahat ay upang hindi tayo mahiwalay sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. At tayo kailangan magtagumpay sa mga pagsubok na ito. Hindi natin dapat isapwera. Ang mga pagsubok ay isang bahagi upang tayo ay mag-grow spiritual, magkaroon tayo ng spiritual growth. Ma-transform tayo from bad to good. Dahan-dahan tayong minumold ng Panginoong Diyos. Hindi tayo pwedeng baguhin ni Sister Bem, ni Sister Lily, o sino pa man, ni Brother Ramel, o kung sino pa man, hindi tayo pwedeng baguhin ng mga tao sa kapaligiran natin. Ang babago lang sa ating pagkatao, ang babago sa ating ugali, sa lahat ng mga ginagawa natin, ay ang Panginoong Diyos lamang. Amen po ba? Amen. At higit sa mga
ang sinasabi dito bilang mananampalataya, higit sa mga mananakop sa pamagitan ni Kristo, nagbibigay din sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos upang tulungan tayong malampasan ang paghihirap, manatiling matatag sa ating pananampalataya, na hindi tayo dapat matinag. At ang makakapagbigay lang sa atin ng kapayapaang ito ay ang, sabi nga, trust, believe, and obey. Yun lang pong tatlong yun ang tatandaan natin. Trust, believe, and obey. Para tayo ay maniwala, para tayo ay magtuloy-tuloy ang transformation. Kung tayo nagkakasala, that is the conviction of our soul. That is the conviction of our Holy Spirit. Ang ating kasalanan, na kinukumbik tayo ng ating mga kasalanan, ihingi na po agad ng tawad. At magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pag-ibig ng Diyos. Sa halip na maghanap ng pagpapatunay o kaligayahan mula sa mundo, iwasan natin ang makamundong bagay. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kung tayo aalis sa ating kinalalagyan sa ngayon, we are all saved. Ngayon, ligtas na tayo, narito tayo, galing tayo dito. Sa pagkakaligtas natin, paulit-ulit gusto mo bang magpabalik-balik, hindi natin kailangan. Kailangan tayo, once na ni-receive natin si Jesus Christ, tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy ang paglakad natin. Habang ang talata ay nakatuon sa katiwasayan ng pag-ibig ng Diyos, mamuhay ng matuwid na sumasalamin sa kanilang kaugnayan kay Kristo at sa kanilang pagmamahal sa Kanya. At sinasabi nga, tandaan na lamang tinutukoy ni Pablo ang mga pangyayaring hindi natin kontrolado, gaya ng pag-uusig. Sa halip na ang kusang paghiwalay sa Diyos sa pamagitan ng kasalanan, ang number 1 na kalaban ng ating espiritu ay ang kasalanan. Kapag ang ating kasalanan ay nanatili sa ating katauhan, mawawala ang kapangyarihan na naghahari sa ating puso. Mawawala. Unti-unti tayong hihilahin ang makamundong buhay. Hindi natin, kaya pilitin natin ang kasalanan ay laging nakaabang sa ating kunting pagkakamali lamang. Definitely, aagawin yan sa atin. At muli tayo niyang hihilahin upang magkasala hanggang sa tuluyan tayong muling lumublob sa putik. Kaya kailangan nating maging aware tayo sa ating paglakad ng matuwid. Kailangan ng ilaw lamang ng Panginoong Diyos ang maging gabay natin sa ating paglakad. Huwag na tayong maghanap pa ng dahil yung kaligtasan na yan ay binigay sa atin para sa atin ng Diyos. Bakit niya ba ginawa ito? Kung hindi ito kailangan. Bakit ang nakamamanghang himala ng Bethlehem at ang nakakayanig kamatayan sa Kalbaryo, kung maaari tayong maligtas sa ibang kaparaanan, yung mismong pangakong kaligtasan ng Diyos sa ganitong napakahalagang kabayaran, ay nagpapatunay lamang na kailangan nating lahat na maligtas. Ang kaligtasan ay naririto na. Ito na yon. Nasa atin na. Amen. Wag na nating pabayaang lumampas pa, wag na nating pabayaang mawala pa sa atin. Hawak na tayo. Wag na tayong tatalon dyan. Andyan na tayo. Inaalagaan, niyayakap. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. Nagsakripisyo siya sa Judica, sa cross ng Kalbaryo. Nagkalasog-lasog ang kanyang mga laman dahil sa ating mga kasalanan. Iniligtas niya tayo para maibalik ang relasyon natin, dati nating relasyon sa ating Diyos Ama. Amen. Naririto na tayo. Huwag na tayong lumipad pa sa iba. Huwag na tayong maging isang tampalasan. Hindi maaring makaligtas. Maingat na binanggit ni Pedro, ang kaligtasan sa ilalim ng langit, hindi sa langit. Ibinibigay ito sa atin. Ibig sabihin, dapat makamta natin sa buhay natin ito. Hindi maaaring makaligtan ito sa buhay natin ngayon. At pagkatapos,
ay dapat maranasan natin talaga ang kaligtasan. Iyan ang dahilan kung bakit binibigyang diin sa Biblia ang kahalagahan na tayo ay maligtas ngayon. Pakibasa lang po sa Kawikaan 27-1. Kawikaan 27. Hi. 27, 26, 27, 1. Okay. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Thank you po sa pagkabasa. Ito pong Lucas 19:5. Lucas 19:5. Opo. Ayan, Lucas 19:5. Lampas na. Okay. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Yes, amen. Di po ba si Zacchaeo umakyat pa sa puno para lang niya makita si Kristo Jesus? Narito na tayo kay Kristo Jesus. Hindi na natin kailangan hanapin siya. Hawak na tayo ni Kristo Jesus. Nasa atin na siya. Yakap-yakap na tayo. Bakit tayo aalis pa sa kanyang kandungan? Amen. Kasi walang kaligtasan. Walang pinangakong kaligtasan sa ikalawang pagkakataon sa Biblia. Matapos ang kamatayan sa lupa, kahit ito ang pinanghahawakang pangako ng maraming bulaang propeta, ang ebanghelyo ng pangalawang pagkakataon, nagsasaad po ng tatlong mga bagay. Una, ginagawa nitong sinungaling ang Diyos. Pangalawa, hinahamak nito ang krus. At pangatlo, nagbibigay ito ng daan sa likod palabas ng impyerno. Lubhang mahabagin ng Diyos at nais niya ang kaligtasan ng lahat ng tao ayon sa kanyang kaparaanan. Mayroon lamang isang kaparaanan, ang kaligtasan. Ano po ba ito? Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba. Ito ang pansinin ang salitang ito at ihambing ang sinabi ni Jesus sa John 10:9. Juan 10:9. John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9. 14:6. John chapter 10 verse 9. Yes po, una muna pakibasa po. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Amen. At Ayan po. pakibasa rin po ang John 14:6. John 14:6. Opo. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one Yan, comes to repeat the po Father yan, English. except through me. Amen. Yes. So siya yung ating daan, siya ang ating buhay, siya ang ating lahat. Siya ang liwanag natin na dapat nating daanan. Siya ang liwanag na dapat nating sundan. Huwag na tayong maligaw sa mga liwanag na hindi naman karapat-dapat para sa atin. Yung liwanag ng kamunduhan, mapang-akit. Lahat, mapofall tayo dyan. Subalit hindi natin dapat yan susundan sapagkat tayo ay maliligaw. Kung paano tayong maliligtas, ang tinutukoy na pangalan ay sa pamamagitan lamang ni Panginoong Hesukristo. So, ayon yan sa Gawa 4:10. Amen. Acts chapter 4:10. Acts chapter 4, 10. 10. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Kaya nga, walang sino mang maliligtas maliban sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang tanging tagapagligtas lamang according to Isaiah 43:11.
Isaiah 43. 11. Isaiah chapter 43, verse 11. Ayan po. So, ibig sabihin, iisa lamang ang kaligtasan natin, nasa Panginoong Diyos lang tayo. Ngayon, ano ba ito? I am the Lord. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ibang tao o ng mga relihiyon natin o kanya-kanyang relihiyon. Jehovah man yan, Iglesia ni Cristo man yan, born again man yan, Catholic man yan, hindi tayo ililigtas ng ating relihiyon. Ililigtas lang tayo ng iisa lang. Ang Panginoong Diyos lamang mapagliligtas sa atin. Sapagkat ang kaligtasan ay inihandog para sa lahat. Ang kahangahangang kaligtasang ito na nasa persona ng Panginoong Hesukristo ay binigay sa mga tao. Ibig sabihin, available yan anytime. Anytime na gustong maligtas ng mga tao, just call Jesus Christ. Ito sa lahat ng tao, kahit saan man. Salamat sa Diyos at walang hadlang. Kahit pagkakaiba ng lahi. Anumang lahi, anumang kutuba, anumang words, anumang lingwahe ng tao manampalataya sa kanyang pangalan. Ayon sa Roma 10:13 at 13. Romans chapter 10. 13. Romans chapter 13. 10:13. 10:13. Okay po. 10:13. Ayan. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. Hallelujah. Walang hadlang sa lipunan. Gawa 4:13. Acts chapter 4:13. Ito yung binasa natin kanina. Mayaman man yan o mahirap. Walang discrimination. Hindi katulad dito sa lupa, may discrimination. Dito sa lupa, may discrimination nangyayari. Pero pag tayo ay kasama na ng Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan, no more discrimination. Kaligayahan na lang ang makikita natin. Ngunit ang kaligtasang kaloob ay hindi natin dapat pabayaan. Ang kaligtasan ay libreng kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayong nasa Panginoon, gawin natin ang karapat-dapat nating gawin upang ma-secure natin ang ating buhay na walang hanggan, ang salvation para sa ating buhay na walang hanggan. Maabot natin si Jesus Christ. Makasama natin siya. Ang kapangyarihan lang ng pag-ibig sa Diyos ang hindi makakapagpahiwalay sa atin sa Kanya. At hindi tayo mahuhulog sa anumang kasalanan kung tayo ay naniniwala na ang Panginoong Diyos ay kasama natin, katabi natin, kausap natin sa araw-araw, katabi natin at hindi tayo nagbabago sa ating paniniwala na sa Hesukristo lamang ang siyang ating kaligtasan. Binibigyan din ng kapangyarihan at katatagan ng pag-ibig ng Diyos na pinagmumula ng ating mga kaligayahan, kapayapaan, kung bakit tayo nakakaranas ng isang matinding pag-ibig sa Panginoon ay sapagkat tayo naniniwala, nagtitiwala tayo at sumusunod sa Kanyang lahat ng nais maituro sa atin na kabutihan. At ipapaliwanag ko lang sa atin mga kapatid, gumawa ka man ng 10 kabutihan sa mundong ito, at kung ang iyong soul, ang iyong spirit, ang iyong isipan ay hindi malinis sa iyong kapwa, I'm sorry. Nakakaawa tayo kapag tayo ay namatay, wala tayong kaligtasan. Kaya kailangan ngayon pa lamang mga kapatid, ipadama natin sa ating Panginoong Diyos na siya ay karapat-dapat para sa atin, na siya lamang ang ating mamahalin magpasawalang hanggan. Huwag tayong maniwala na tayo ang makapagliligtas sa ating sarili.
kahit pa kahit kapag gaano kayaman, kahit kaano pa meron ang puso mo na kung ano-anong mga alahas mo, anong kalamanan mo, walang mangyayari diyan, walang magiging outcome na mabuti. Nangyari na sa buhay ko 'yan. When I was not yet a born again Christian, malapit ako sa Panginoon. Oo, maraming nagsasabi, nagdadasal naman ako, naniniwala naman ako. Hindi lang po yan ang dapat nating gawin, kundi kailangan maging malinis ang puso at isipan natin, ang ating damdamin para sa Diyos. Hindi lang na tayo nagbabasa ng Biblia, hindi lang tayo nagme-memorize ng mga verses, hindi lang tayo tumutulong sa mga kung sino-sino mga may sakit, nagbibigay tayo ng pera, kunwari, nagbibigay tayo ng mga pagkain, kunwari, pero ang puso naman natin ay hindi matapat sa Diyos. That is nothing. All nothing. Kaya kailangan, mga kapatid, mailigtas natin ang ating sarili. At ito ang kadahilanan kung ba't tayo natitipon sa pamamagitan ng ating kapatid na ng chain na ito, ng platform na to, sa pamamagitan ng Homie for Christchurch. Christchurch. Salamat sa paggamit sa bawat isa sa atin. At kung saan man tayo naroroon, iba-iba man ang ating kinaroroon ng kongregasyon, hindi ito kadahilanan upang hindi tayo magkasama-sama, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. At sinasabi ko pa ulit-ulit sa 1 John 4:8, kung hindi mo kilala ang pag-ibig, hindi mo makikilala si God, sapagkat si God ang pag-ibig. Kaya kung marunong kang umibig, you know our God. You know Him, our Almighty God. Maraming salamat po sa umagang ito. At lagi nating intindihin sa paglakad natin, matuwid ang ating daanan. Tama na ang mga kasalanang nakapaligid sa atin. Naranasan na natin yan. Bago tayo mawala sa lugar na ito, sa mundong ito, katulad ko. Ilang panahon na lang nalalabi sa buhay ko. Kaya ako'y patuloy ako magsisilbi sa Panginoon kung saan ako kailangan, kung ano ang kailangan sa akin ng Panginoon, ibibigay ko ito sa Kanya ng buong puso. Hindi ako nagkukunwari. Hindi ako mangingimi na magbigay ng mga mensahe niya para sa ating mga kapatiran upang malaman natin na ang Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung kailangan nating i-secure ang ating buhay na walang hanggan, Hallelujah. huwag tayong tatalon sa Kanyang kandungan. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Patnubayan po ninyo, patnubayan po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pamilya, sa lahat po ng mga gawain nyo ngayong maghapon, sa lahat po ng may mga magmamaneho kung saan pupunta, pagpalain po ang buhay nating lahat. Pagpalain po ang ating buhay sa lahat, lagi sa araw-araw nating paglakad. Ang patnubay ng Panginoon, ang ilaw niya, ang ating magiging tanglaw sa maliwanag na daang ating tatahakin. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. In Jesus' name, praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe niya sa umagang ito using Tita Ay, Mami Ay, Tita Ay, Lola Ay, Mamita. Amen po. Maraming salamat sa pag-unlak at sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Naumpisa pa lang, tinanong agad tayo, are you saved? Bigla. Alam niyo po kapag tayo tinatanong, nakagkakaroon tayo ng doubt. Kahit na alam mong Kristiyano ka na, kahit na alam mong saved ka na, pero pag tinanong ka, are you saved? Alam niyo po kung bakit?
Kasi si Taning lalagay ka agad sa'yo, nagkasala ka nga kanina eh. Sinabi mo nga yun eh. Ginawa mo nga yung kahapon eh. 'Di ba? Ang bilis niya maglagay, magpaalala sa atin ng mga maling ginawa natin. Sa totoo lang, no one is perfect. Talagang habang tayo nabubuhay, habang tayo nandito sa mundo, lagi pa rin tayo magkakasala. Tandaan po natin, hindi po tayo Diyos. Okay? So wag po tayong mag-guilt. Do not let Satan, do not give Satan a foothold. Wag natin siyang bigyan ng kahit konting butas para mag-doubt tayo na tayo ligtas na. Napakarami po ng verse na pinabasa sa atin kanina. Ano po? Tunay nga po nakakapagpatatag ng ating pananampalataya at nakakapagpatatag ng ating conviction. Yes, I'm saved. Kailangan po, kapag Kristiyano ka, alam mo ang isasagot mo. Kahit na po, sabi nga kahit na mga kapatiran na yan, ano ba yan? Christian ba yan? Tagal ng panahon. Sabi nga ni Tita Ay, di ba? Matanda na daw siya, konti na lang ang panahon na natitira niya, kaya gagawin na niya. So, ibig sabihin po, magkasala man siya. Hindi na po sinasadya. Hindi na po sinasadya. Ano po? Hindi na pinagpaplanuhan, hindi na yung tipong gaganti ka pagpaplanuhan mo. Hindi na po ganon. Pero wala pong perpekto, nagkakasala pa rin tayo. Yun nga lang, katulad ng struggle ni Paul, the things that he wants to do, he can't. And the things that he doesn't want to do, yun yung nagagawa niya. Indeed. Dapat meron tayong hindi guilt, kung hindi conviction that what we've done was wrong. At kailangan po magsisi tayo and then move forward uli. Continue lang po tayo sa walk natin sa Panginoon. Huwag po natin hayaan na may guilt. Guilt, wala po yan sa bukabularyo ng mga Kristiyano. We have the conviction that if we sin, if we fell, just stand up. Lagi naman nakalahad ang kamay ng Panginoong Hesukristo, di ba? Don't be prideful. Huwag na tayo maging prideful na, hindi na nga ako babalik dyan, hindi na nga ako. Huwag na tayo, sabi nga hindi tayo, ba't ka palilipat? Di po ba? Nandiyan ka na sa kalong ng kandungan ng Panginoon. Ba't ka pa tatalon? Magpupumiglas parang bata, ano? Talagang hawak mo na Diyos ko, lalo ka pa hahawakan ng Panginoon pag nagpupumiglas ka. Kasi nga, baka malaglag ka, mapilayan ka. Di po ba? Sa pagbagsak mo, baka mabagok pa yung ulo mo. Di po ba? Ganon ka, ang Panginoon sa atin. Ganon tayo ka, secure in the hands of the Lord. So, ba't ka pa tatalon? Di po ba? Lahat naman po tayo nagkakasala. From time to time, we make poor choices in our lives. Yung mga desisyon natin, minsan, talaga naman. Pero, dapat, let's go back to our senses. Huwag na natin hayaan na nadapa ka na nga, nagkamali ka na nga, magpapatuloy ka pa. Di po ba? Let's convict ourselves. Kino-convict na tayo ng... I'm sorry, Vem, like for example, karamihan sa atin, pinapaupo lang natin si Jesus Christ sa isang tabi. O, diyan ka muna. Ako ang masusunod. Ako muna. Yes. Paupo ka muna dyan. Huwag ka muna sa akin sasama hanggang sa tuluyan ng wala na. Yes. Alam niyo po, ganun talaga, kapag tama po yun, sinasantabi natin si Jesucristo. Pero kung lagi nating iniisip na kasama natin siya, hindi mo tahasang gagawin yan. Di po ba? Kung lagi mong maiisip, if Jesus is here, what will He say? What will He do? Pag naisip mo yun, hindi ko na sasabihin. Hindi ko na gagawin. It won't please God a bit. Di ba? Naku, masasaktan si God. Hindi naman yung tao ang sasaktan mo si God. Di po ba? Kasi nga, kung ano daw po ang ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin kay God. So whatever we do here on earth will bound to heaven. So kaya nga tayo gumagawa ng kabutihan dito, kaya natin tinutupad ang purpose natin. Kasi nga, doon tayo nag-iipon sa langit sa pamamagitan ng kapwa-tao natin. Because Jesus is not here, God is not here physically. So we do it to our neighbors, sa ating mga kapitbahay. Hindi lang po yung neighbor natin na literal na kapitbahay, kung hindi ang kapwa-tao. So whenever we do some mistake against others, nagkakaroon tayo, bumabalik tayo from time to time sa ating old ways, paalalahanan lang natin ating sarili. Oy, Jeanette, patay na dati si Jeanette, huwag mo nang buhayin. Diba?
O bumababa ka na naman sa krus, pinako na yan sa krus, ba't kang bumaba? 'Di ba? Minsan nung si Jesu Kristo nakapako sa krus, tinukso siya. Sige nga, kung ikaw ang Diyos, bumaba ka sa krus. Abay, kung talagang papatunayan lang niya na siya ang Diyos, isang isang utos lang niya sa Legion of Angels, kaya niya. Kaya niya ring bumaba, kaya niya magmilagro on the spot. Pero po, tayo ganun din. Sige nga, diba? Ang daming tukso sa paligid eh. Tinutukso tayo, sige nga, kung talagang kaya mo, sige nga, ganito nga. So tayo naman, nagpapatukso sometimes. Di po ba? Ako, si Jeanette, ginaganyan mo. Ako, sinasabihan mo ng ganyan. Mas mataas ako sa'yo, mas nauna ako sa'yo, panganay ako, senpai ako, yung mga ganon, di po ba? Pag tayo nagpadala, talo tayo. Pero sabi nga sa ating verse, Romans 8, tandaan po natin yan. Alam niyo po, nung young Christian ako, 37 to 39, pinanghawakan ko yan. Kasi tinanong ako niyan bago ko i-baptize. Sige, pag naging Kristiyano ka na, ano sa tingin mo makapaghihiwalay sa'yo sa Diyos? Yung tipong pwedeng gamitin ng kaaway para tuksuin ka niya, mapalayo ka kay God. Nag-isip pa ako nun eh. Pero sinabi ko hindi. I know my weaknesses. But, sabi sa Romans 8, nothing can separate. Ibig sabihin, hindi ko desisyon. Decision ni God. Nakasulat din po yan sa sa Isaiah 54:17. Sabi niya dito sa Isaiah 54:17. Lagi po nating naririnig yan na binabanggit. Pero basahin ko po ngayon. Talagang para malinaw na malinaw. Isaiah 54:17. No weapon formed against us, against you, against Jeanette. No weapon against Jeanette shall form against me, shall prosper. Yeah. No weapon formed against me shall prosper. Ibig sabihin, anuman po ang gagawin ng kalaban sa atin, sino man, anuman, sitwasyon man, pinansyal man, tao man, salita ng tao, kalusugan, anuman weapon ang ginawa ng kaaway laban sa akin ay hindi daw po magtatagumpay. Kailangan po panghawakan natin ito. Panghawakan natin ang Romans 8:37 that nothing can separate us. Gutom, kahubaran, lahat na po na enumerate na. Panghawakan po natin yan. Wala daw po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. That's why we will always be saved. Once you are saved, you'll always be saved. Pero hindi po tayo mga Chaldeans, na patuloy tayo magkakasala kasi saved na tayo. Hindi naman po ganon. Huwag nating abusuhin at huwag nating samantalahin ang grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating apak-apakan ang dugo ni Jesucristo na dumaloy sa krus. Hindi po ganon. Do not trample the blood of Jesus. Hindi naman po sasamantalahin. But then, panghawakan lang natin na anuman ang atake ng kaaway sa atin, hindi po ito makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Because God gave Jesus for us while we were sinners. While, tayo ay nasa putik, tayo ay makasalanan, ibinigay na niya si Jesucristo because of His love for us. Di po ba? Kaya wala po tayong pwedeng gawin na makakadagdag at makakabawas sa pag-ibig ng Diyos sa atin. But then, it doesn't mean we are free to do what we want. Ingatan din po natin ang salvation na meron tayo. Do not negotiate to Satan. Isa lang. Pwede. Ngayon lang naman wala pong ganon. Walang negotiation na pwedeng maganap kay taning. Kay talunan. Huwag po nating hahayaan na, sige na, wala namang nakatingin. Anong walang nakatingin? Kitang-kita ka ng Panginoon sa langit. Di po ba? Mas alam niya kapag mas binabantayan niya tayo pag nag-iisa tayo. Di po ba? Kasi mas matinding kalaban ang ating sarili, ang ating isipan. Saan nandun ang mata mo kapag nag-iisa ka? Nasaan ka? Anong ginagawa mo kapag nag-iisa ka? Di po ba? Sasabihin mo, absent ako ngayon. Masakit ang tiyan ko. O di ba? Nagsisinungaling, sakit ng tiyan ko. Absent ako, tapos nasaan ka? Po? Ngayon. Di ba? O di pag nanalo ka, you cannot boast.
I won 1,000 yen. Bakit? Hindi mo mababayaran ng salapi. Di po ba? Take note ninyo, 1 Peter 1:18 to 19. 1 Peter po. Sige, basahin natin. 1 Peter chapter 1 verse 18. 18-19. Basahin po natin. Alam niyo po ang salita ng Diyos napaka powerful. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver, gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Amen. Hindi daw po tayo naligtas sa pamamagitan ng yaman o ng aimless conduct received by tradition from your fathers. O diba, ang daming tradisyon na akala natin, gawin mo lang yan, ligtas ka na. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of lamb, without blemish and without spot. So talaga pong tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Kaya po, wag natin hayaan. Efeso 2:8, 8 to 10. Ayan, for by grace we are saved by faith through the grace of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ephesians 2:8 po at saka i-take note po natin yan at saka kung pwedeng mag-share, pakishare po sa ating GC. Efeso 2:8 hanggang 10. At ito pong 1 Peter 1:18 to 19. Ayan po, share ko na sa ating GC. Ang kaligtasan ay minsanan para sa lahat. Ang kailangan nating gawin ay lumapit sa bukas palad at tanggapin ang napakagandang kaloob ng Diyos upang maligtas tayo sa buhay na walang hanggan. Amen, amen, hallelujah. Meron pa po ba rito na nagda-doubt ng kanyang kaligtasan? Wala na po. Amen, amen. Magpuso po kayo dyan. Pusuan natin ang Panginoon. If you really believe that you're saved, heart po tayo, mag-amen tayo. Amen po. Because amen means talagang you concord. Sumasang-ayon ka. In concordance na sa ating mga pinag-aaralan. Amen. Tayo po ay tunay na ligtas at panghawakan po natin. No weapon formed against us shall prosper. At sabi po sa Romans 8:38, nothing can separate us from the love of God. Yes, pero po tandaan natin, wala din pong perpekto. Pag nagkasala tayo, kapag tayo'y nadapa, bangon lang tayong muli. Lagi po nakalahad ang kamay ng Panginoon. Kunin lang natin muli, hawakan natin ang kamay ng Panginoon at tayo po ay kanyang itatayo. Every time, yes, every time we fall, every time we sin, He is the only Savior that we have. Sabi nga po sa Romans 10:13 na binasa kanina, whomsoever, kahit daw po sino, basta tumawag tayo sa pangalan ni Jesucristo, siya po ay maliligtas. Katulad ng ginawa ni Pedro, lumulubog na siya. Pero sabi niya, save me. Ang bilis. Sabi po, at once. Agad Kasi siyang... nagduda siya sa kanyang paniniwala Amen. At sabi po sa Isaiah 43:11, Beside me, there is no Savior. So kapag ikaw po ay nagkasala, don't call your old friend. Lalo na pag lalaki at babae ka, lalo po kayong malulubog sa kasalanan. Amen? Call our only Savior, Jesus Christ. And then, He will lead you to someone, physically, because He is in spiritual realms. So, tatawag po siya, gagamit po siya ng ililid ka niya sa leader mo, sa pastor mo, sa lahat naman ng tao. Ayaw ko makausap yung pastor ko. Bakit? Pagagalitan ako Pero kung yun lang po ang tanging paraan para tayo maligtas, let's face our problem. Lalo na kung ang problema natin ay ang ating face. Ayan, harap po tayo sa salamin at sabihin natin, Isaiah 43, I am chosen, I am loved. Amen? So, ano man ang itsura natin, we are precious in the eyes of the Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, at ating selyuhan ang ating natanggap na conviction, salita ng Diyos sa umagang ito. We are saved indeed. Huwag na po natin hayaan ang mga
sitwasyon, tao, salita ng ibang tao, akusasyon, ano pa man yan. Let's be convinced, talaga pong paniwalaan natin, maging matatag tayo na tayo ay ligtas na. But Amen. knowing the truth that we are not perfect, we are subject to sin because we are human, but always be humble, repent, and continue po tayo. Ano po sa ating lakad, sa ating purpose, sa ating journey, in our pursuit, in chasing, in living a new life in Christ. Amen. Hallelujah. Ama naming nasa langit, tunay nga po nagpapasalamat kami sa umagang ito. Timing na timing po ang mensahe mo sapagkat ginugulo, binabagabag kami ng kaaway sa aming mga nakaraang kasalanan, sa aming mga kahinaan, patuloy niyang pinamumuka, ginagamit ang aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, maging mga kasamahan pa namin sa church, pinamumuka kung talaga bang Kristiyano kami, kung talaga bang ligtas kami, Panginoon, dahil sa aming mga kahinaan, sa aming kasalanan, ilang ulit ba kaming nadadapa, the same mistake, lagi na lang kami nahuhulog sa dating butas, sa dati pa ring lugar kung saan kami nadadapa. Alam na naming mali, patuloy pa rin namin ginagawa. Subalit, Panginoon, your grace is bountiful, napakarami, Panginoon, napakalaki ng iyong grace, awa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami naliligtas. Ilang ulit man kami magkasala, ilang ulit man kami magkadapa. You're madapa, always there to forgive us because we are humbling ourselves, calling you, O Lord. Tumatawag kami sa inyo at sabi mo nga, ang sinong tumawag man sa iyo ay maliligtas at wala na po iba kaming dapat tawagin. Sa oras ng aming kagipitan, kapag kami nagkasala, Panginoon, tanging kayo lang. Sabi mo nga po sa 1 John 1:9, just confess our sin. Expose lang namin ang kadiliman at ito ay iyong paliliwanagin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na walang kapalit, na hindi naghihintay ng kapalit, Panginoon. Maraming salamat for giving Jesus to us, for redeeming us, for loving us kahit na makasalanan pa kami, Panginoon. Nasa putik kami, minahal mo na kami, Panginoon. And by redeeming us through the death of Jesus, by His blood, O Lord, kami ay na-purify, kami ay nalinis, hindi mo hinayaan kami inahon lamang sa putik, nilinis mo kami by the power of His blood. At hindi lang yon, by His resurrection, binigyan mo rin kaming karapatang maging anak niya. Magkaroon kami ng karapatan sa langit to be with you eternally. And while we are waiting, habang kami nabubuhay, naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa daan kung saan mo kami inilagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling humble, O God. Tanggapin na hindi kami perpekto. Tanggapin na kailangan ka namin all the time, every minute in our lives. Because ang aming human nature, O God, sometimes, O God, talaga bumabalik, nais mabuhay, but suppress them with your love by the power of the Holy Spirit. Hindi na siya maaari pang manaig. Hindi kami dapat magpatalo, Panginoon. On the contrary, O Lord, siya ay aming aapakan, nilinisin, ipupurify, O God, ang bunga ng banal na Espiritu ang mananaig sa aming mga buhay. At ito ang makikita ng mga tao sa paligid namin. At ito rin, Panginoon, ang tinitingnan nyo. Hindi na kami nakikitaan ng putik, ng dumi. It was covered white as snow because of Jesus' blood. At ang tingin mo na sa amin ngayon, Panginoon, we are your righteousness through Christ. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ka nagbubulag-bulagan sa aming kamalian, but we are redeemed, purified by the blood of Jesus. Kaya naman, righteousness ang tingin mo sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal, paglinis, pagtanggap, at pag-ari, pagturing sa amin bilang anak mo. Now that we are your children, we have the right, O God, to use your power, your name, to rebuke Satan, to rebuke the enemy. At kaya naming gamitin, sabihin ang pangalan mo, sambitin in Jesus' name, all the devil scheme, all his evil scheme, palalayasan namin ito. They will flee from us, O God. Maraming salamat, O God, sa iyong karapatan na ibinigay sa amin, the authority to reject, to rebuke the devil
against us. Hindi lang yun, Panginoon, kung bless mo kami, gagamitin mo rin kaming blessing sa ibang tao. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan, instrumento, Panginoon, para sa ibang tao na magpahayag ng iyong salita na punong-puno ng pag-ibig. Walang criticism, walang judgment, but full of love. Sabi mo nga, sinungaling ang sino man na hindi marunong magmahal sa tao kapag sinabi niyang mahal niya ang Diyos. Subalit hindi naman marunong magmahal ng kapwa-tao. Always be reminded, O God, kami, Panginoon, tulungan niyo kami na ma-remind ang aming mga sarili every time we judge others. If we really judging them or really judging you. Mali ba ang pagmamahal ng Diyos na piliin ang taong ito na makasalanan? God, paalala mo po sa amin that once we were sinner and you died for us and you loved us. At kung namatay ka para sa amin, namatay ka rin para sa kanila. That's why we are not allowed, O God, na sila man din ay husgahan at i-criticize at ipagkait ang pagmamahal na sa amin ay ibinigay mo. Kami man po, kailangan gawin namin ito. Tinawag mo kami bilang ambassador at ito din po ang gagawin namin. Bearing your name, bearing your love, not just keeping it to ourselves, but spreading it. Maraming salamat po. I pray, O God, sa aking mga kapatiran sa umagang ito, kay Brother Pras, kay Mimi Gina, Panginoon, kay Sis Mary, kay Ate Ging, kay Sis Cathy, Panginoon, sa aming speaker na si Tita Ay, Panginoon, ganun din po kay Ate Lily, Sis Karen, Chang Emily, Sis Mais, O God, kay Sis Eden, kay Sis Eva, Panginoon, gamitin mo po, Panginoon, aking mga kapatid, Panginoon, sa ang bansa, sa ang lugar, sa ang town, city, Panginoon, sa ang province, O God, saan man sila, Panginoong pabrika nagtatrabaho, kay Sis Maricar, Panginoon, kay Sis Maria, Panginoon, at sa mga kapatiran namin, kay Ate Gina, Kuramuchi, Panginoon, O God, sa aming mga kapatiran na wala dito ngayon, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang pag-ibig, makapangyarihang pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, for guiding us, protecting us, leading us in our daily walk with you, O God. Maraming salamat. Itinataas ko po at ibinabalik, Panginoon, ng siksik, liglig at dumaapaw, Panginoon, ang pag-ibig namin from our humble heart, O God, ang pasasalamat. Kay Sis Mais, O God, hallelujah, nandito pa rin. Kay Sis Abby, Panginoon, maraming salamat, Sis Ana, na nag-do-work na ngayon, O Lord. Kay Mimi Ana, Panginoon, kay sa lahat ng mga leaders, lahat ng pastors, O God, na ginagamit mo, Panginoon, upang magpahayag ng iyong salita. Patuloy mo po silang protectionan, bigyan ng wisdom, Panginoon, abounding love, O God, sa kanilang mga pinagsisilbihan, sa aming mga pinagsisilbihan. Maraming salamat. Extend this love, Panginoon. Ay, kay Sis Marie, wala na po si Sis Marie dito, Panginoon, nauna na. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa mga kapatirang ito. Thank you so much. Ingatan niyo po kami at ang Banal na Espiritu ang kasama namin sa aming pagharap sa mundong ito, Panginoon, kung saan mo kami hinahayo. Maraming salamat, Panginoon. Protect our loved ones. Cover them with the blood of Jesus. Purify them that no weapon, no evil scheme against them shall prosper. In Jesus' name, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa iyo lamang po ang kapurihan. Maraming salamat po, Tita Ay, sa iyong salita, sa pagpapagamit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Maging sa ating nanonood. Ay, kanina pala kasama natin si Edelberto Jagape, at kasama din po natin si Sis Janet na patuloy na kasama natin everyday. Nanonood po siya sa live. Amen. Thank you so much. Kay Sis Eden din po, maraming salamat na nanonood din po siya from time to time sa live. At sa mga manunood pa po sa live, maraming salamat. Amen po. Kung sa mga manunood ng live at ngayon lang nakapasok, halimbawa po, pagbukas nila. So, wag po kayo magda-doubt, you are saved. Nagkasalaman tayo, hindi na po ito mababago, we are saved, just repent. Amen po, just repent and
move on. Ayan po, maraming salamat. God loves you, Jesus loves you, and the Holy Spirit is always with you, walking with you. Ayan po, maraming salamat. Sa may mga time pa po na pwede pang manatili, you are welcome po na magbahagi ng inyong insight. Maraming salamat po. Tita Ay, kung may oras ka po, you can stay. Kung wala naman po at alam kong busy ka rin po, ano? Ayan, wala. Mamaya pa. Okay. Salamat po. Ayan, sino po ang nais magbahagi at forceful, mauna na. Ayun, nasilaw ako Amen. Maraming salamat po. Ayan, si Brother Paz daw po. Nice magbahagi ng insight. Salamat, Sister Ay. Salamat po sa isang napagandang paalala sa atin. No? Ito po ay isang ilang pangako ng Diyos sa atin. No? Romans 8:37 to 39. Lalo-lalo na po yung sinabi niya sa atin na nothing can separate us from the love of God. Medyo, Brother Paz, pasensya na po. Medyo mahina. Choppy siya Mahina lang po. Na okay naman, kaya lang medyo mahina po sa akin. Ayun. Yan. Yes. Okay po. Ayan. Salamat. Pasensya na po. Hindi ako makapaniwala, ang taba mo ka. Buti na lang nila kung back up. Ang taba mo. Brother. Tuwan-tuwa si Tita Ay sa'yo kasi the last time na nakita kanya si Mary Grace, sabi niya kanina nung nakita niya si Brother Paz, ha? Ikaw na ba yan? Ang taba mo na, may ngipin ka na. Amen. Praise God. Ayun. Ayan. Salamat sa taga-Amerika, no? Na nagbahagi ng kanyang headset. Amen. Yan siguro, klaro na, no? Malakas na. Oo. Opo, no? Ito po yung isang no? Salamat, Sister Ay, sa isang napakagandang paalala, no? Kasi dapat talaga maging secure tayo, no? At bakit kaya nasabi na dapat maging secure? Kasi maaring mawala. Yes. Amen. Maaring mawala. Kaya we need security. We will not pursue security over something na alam natin nandyan lang, hindi na mawawala. Oo. No, 'di ba? So sabi dun kasi patuloy kahit na Christian na tayo, nagkakasala pa rin tayo. We still make poor choices in public. Minsan nakikita pa ng mga tao. Bakit po tayo nagkakasala? Sapagkat natutukso pa tayo. James chapter 1 verses 14 to 15. Kaya napaka-importante po na mag-repent tayo agad. Sabi nga ni Sister Janet, di ba? Mag-repent tayo agad sa tayo. Kasi nandito pa tayo sa corrupt world. Patuloy pa rin tayong nabubuhay dito sa mundong punong-puno ng kasalanan. Napapalibutan pa rin tayo ng kasalanan. No? Kaya natutukso tayo. Pero kung babasahin po natin ang James chapter 1, 14 to 15, matatakot tayo kapag nanatili sa atin ang kasalanan. Ano ang sabi sa James chapter 1, 14 to 15? Natutukso tayo dahil nagpapadala tayo sa ating mga pagnanasa, sa nasa ng laman. At kaya, nakakapasok ang kasalanan. At ang kasalanan, kapag naging ganap, hahantong sa kamatayan. Yes. The ways of death is Yes. Kaya napakadelikado po. Alam na natin magkasala tayo, tapos hindi tayo nagre-repent. Napakadelikado kasi magiging ganap ang kasalanan na yan, ihahalin tayo sa kamatayan. So, yes, nothing. Ang ibig bang sabihin dahil naging Christian na tayo ay kaya tayo minahal ng Diyos? Hindi. Kasi sabi niya, nung tayo, even when we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, andyan na yung pag-ibig ng Diyos. At nung tinanggap natin siya, wala na makakapaghiwalay. Kaya nga, anumang hirap na dinadanas natin, hindi na tayo lumalayo sa Kanya Kasi alam natin, nandun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Kaya nga, nung sinabi ni Sister Ay kanina, no, na walang makakapagligtas sa atin, hindi ang mabubuting gawa. Yes, minsan may gumagawa ng mabubuting gawa to please people, para ma-recognize sila. Pero ano ang mapapala nila? Sabi nga for what shall a man profit if he gains the whole world and he loses his own soul? Yeah. Hallelujah.
Hallelujah. Ano ang silbi kung ma-recognize ka ng presidente? Ano ang silbi kung ma-recognize ka, papalakpan ka ng mga tao? Ang bait-bait mo. That's only a position. Yes. No? That is only a title here in this world. This is a title. Walang, doon, pagdating natin sa langit, we are all the same. Hallelujah, no? Kaya, Kung makakarating tayo sa langit. yes, amen. Kung makakarating tayo sa langit. Kaya ngayon, no, pagbutihan po natin, no? Let us, pagsumikapan natin, let us strive hard, no? Work out our own salvation with fear and trembling. Kasi nakakatakot kapag tayo ay mahihiwalay, no? Kaya nga, sabi nga, no, sa Acts, no? The salvation ay maaari nating ma-acquire under heaven, in one name, Jesus Christ. Under heaven, ibig sabihin, habang tayo nandito sa lupa. Kasi kapag tayo ay umalis na rito, wala na tayong pag-asa doon kapag hindi pa tayo ligtas. Salvation is, maaari natin makuha ang kaligtasan na yan sa ilalim ng kalangitan. Ang ilalim ng kalangitan ay itong lugar na kinaroroonan natin ngayon. Hallelujah, no? So, and in one name, under one name, kanino? Ang ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga, ang ganda nga ng mensahe niyo po kanina, no? Kasi sabi niyo po, walang religion na makakapagligtas. Wala. Walang religion na makakapagligtas. Hindi ang mabubuting gawa ang makakapagligtas sa atin. Hallelujah. Yes. But our faith, no? Faith alone, si Jesus Christ lamang. Kaya nga, if anyone is in Christ, he is a new creature. Kasama na sa pagiging new creation natin, ang humihingi na ng kapatawaran sa tuwing tayo ay nagkakasala. Because when we are still sa dati nating pamumuhay, kahit nagkasala tayo, parang wala lang. Hindi natin, baliwala natin ang kasalanan. But since we are a new creation, bagong nilalang na tayo, Yes. suot na natin ang damit na maputi, namamantsahan, inaalis na natin agad ang mansa. Nililinis na natin agad. Why? Because nais nating mapanatili ang damit na yun. Hallelujah. Hindi katulad noon, nagsuot pa natin ang maruming damit natin, madagdagan man ng dumi, parang wala lang. Kasi, ano na tayo, immune na tayo sa dumi. Oo. Pero ngayon, we are a new creation na. Bagong nilalang na tayo. Hinubad na natin ang dati nating damit. Hindi na tayo ang dating tayo. Bagong nilalang na tayo. Meron na tayong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga, sa tuwing nagkakasala tayo, alam na nating nagkakasala tayo. Why? Because the Holy Spirit convicts us. Nagkaroon na tayo ng conviction. Alam niyo po, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, walang conviction eh. Walang conviction. Pagka nagkasala tayo, ang ginagawa natin, Okay lang. Okay lang. Paano hindi nila malaman ang aking pagkakasala? Gagawa ulit tayo ng pagkakasala, magsisinungaling tayo para matabunan yung ating kasalanang ginawa. Yes. Ganon tayo noon. Pero now, sa tuwing nagkakasala tayo, we bring it all to God. Lord, patawad. Lord, patawad. Kasi araw-araw tayo nagkakasala. Napakahirap kontrolin ang ating dila. Napakahirap kontrolin ang ating emotion. Nagkakasala tayo. Minsan, nahahayag pa sa publiko ang ating maling pagpipili. Minsan, nadja-judge pa tayo. Christian ka ba talaga? Ligtas ka na ba talaga? Pero ito ang napakaganda. Dahil hindi ganyan tumingin ang Diyos. God doesn't look at like that. Hindi katulad ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan. Lagi niya tayong tatanggapin sa tuwing tayo'y muling babalik at lalapit sa Kanya kapag tayo'y humingi ng kapatawaran. No? Let us, pagka nag-confess tayo sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo, lilinisin niya tayo ulit. Aalisin niya yung mancha na yon. Because God loved us. God loved us so much na ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Yun po, Amen. maraming salamat. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you, thank you, thank you. Opo. God bless you, bro. God bless po, Sister Ai. Long time no see. Ika nga, no? Katulad sila kanina. Opo. Trabaho mo eh, oo. Opo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you. God bless you and see you again, ha? I have to leave now. Opo. See you again. Oo. Opo. Kasi magtatapon pa ako ng basura.
Ingat po kayo ha. Ingat. Gabayan at ingatan po kayo ng ating Panginoon. Salamat. God bless you. God bless you. Apo. God bless you. Thank you. See you tomorrow. Ikaw din, Chang Mimi? Chang Ami? Okay. Thank you. God bless you all. Salamat po. Ay, salamat po. Hi, God bless you. Tatapon lang po akong basura. Ne? Opo, ingat po kayo. Dahan-dahan lang. Thank you. Hi. Ayan, thank you po, Brother Paz. Si Tita Ay. Thank Okay, you so much. magtapon na akong basura alas 8 kasi ang mag-aalis. God bless you. Ay, Lily, oo. Thank you. Sa lahat sa salita ng Panginoon sa araw na ito. Yun po yung pinakamaganda. Po. Salamat po. Pagpagamit mo sa araw dito. Thank you. Yang, sige po, may nais ka pong ibahagi sa napag-aralan Panginoon. Labas na ako, ha? Ayan po, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you, Tita Ay. Maraming salamat. Thank you. God bless po. Thank you. God bless you. God bless. Bye-bye. Ayan po. Purihin ang Panginoon po. Amen. Tunay nga, ka-bless po talaga yung atin pong bagong speaker. Si Mami Ay. Nakikinig Ilan taon na po si Mami Ay? Bagong luma po yan, bagong luma. Bagong luma. Matagal na po. Ang mga anak ko po yan, nandyan. Anak ko na nandyan. Senior na po kayo, no? Opo. Siguro marami na kayong benefits. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Talaga pong ginagamit po tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Kahit na wala po siyang po. Chang Ako po, Emily. Chang Emily. ito po sa Nueva Ecija. Tagalog, oo. Nueva Ecija, San Jose City po. Nakarating po ako sa Bayan Tolosa. Bayan Tolosa? May Tolosa ba dyan? Ay, hindi. Tita Ay. Wala po, Santa Rosa po. Baka po Santa Rosa. Nakarating ako na Ecija, Gapan, Ayun, Kabanatuan. Yeah. Japan. Kala ko na Opo, malapit naligaw na po ang dito mapa. Sa ano po yun? Hindi, San Jose nandyan yung aking mga pamangkin yung anak ng kapatid kong pulis na namatay, na pinatay. Nasa Nueva Ecija sila. Gapan pala, Gapan. Japan. Oo. Nueva Kami po Ecija. nasa Japan. Gapan. Nasa ano po sila? Nasa palengke. May sila sa palengke. Ano po ang apelyido po nila? Alvarado po. Alvarado po Alvarado. Tapos yung mami nila, nag-asawa ulit dahil namatay na nga yung kapatid ko. Ang apelido ng mami nila ay nakapag-asawa na Israelite. Awami. O sige, Tiyang Nemi ha, magtapon na ako, bye-bye. Opo. Makikinig Sige pa, po. naka-open lang ako. Babalik Sige po. ako. Tandaan lang po. Ingat Salamat po. Opo, salamat po din po. Tunay nakaka-bless po talaga pag nasa puso mo ang Panginoon. Nagkaisa po tayo dahil iisa lamang po tayo. Dahil tayo po ay nasa Panginoon. Amen po. Tunay na napakaganda po talaga ng ating pong tayo po ba ay naligtas na? Tayo po ba ay sigurado? Napakaganda po, no? Minsan nga rin po, pag sinabi ng pastor, alam niyo po ba, tayo po ba, alam niyo na, tayo ay ligtas na. Sabi nga po, minsan na itatanong po doon ng ating pastor. Amen! Alam sigurado eh. Alam sigurado minsan eh. Amen! Ganun lang po ang mga sagot eh. Kaya tunay nga po na kailangan hindi lamang po sa gawa talaga. Gumawa ka mo ng gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Ay ala naman pong Panginoon sa ating buhay. Ala din po. Hindi rin po ito mag-aana sa atin po. Kaya ang kailangan po talaga ang Panginoon po tayo sa Kanya. Dahil siya lamang po nga ang naglalang po sa atin. Amen po. At yung po sa aking sa isang talata po dun, ito po aking pong maganda rin po to eh. Sa Kawikaan po to eh. Kawikaan 27:1. Lagi po itong pinaghahalin tulad sa buhay po namin. Sa amin pong buong pamilya na sabi nga po, dito po ay ito po aking favorite na verse. Merong ano po, isa rin po to eh. Kawikaan 27:1. Sabi nga po, wag mong ipaghahambog ang araw ng bukas. Sabi nga po, wag mong ipagyayabang.
Sabi nga po, madalas po ang tao mayabang. Amen po. Pinagyayabang na po ang kanilang buhay, ang kanilang pong mga kayamanan. Minsan, nagkaroon lang po ng kaunting pagpapala, niyayabang na po. Ganun po ang ibang tao Yung pong wala po sa Panginoon talaga. Tunay nga, sabi nga po, mangungutang tapos hindi ka naman kaagad makakabayad. Ganun po ang iba Bukas, sige, sa isang linggo babayaran ko. Ganun po ang ibang tao Nagyayabang na po at na may darating pong pera. Ganun po yung iba Maghihiram para makahiram, mangangako, pero hindi naman po minsan natutupad dahil sasabihin pag araw na ng bayaran, may nangyari, ganun. Ang dami na pong dahilan. Kaya wag po natin ipagmamayabang o ipaghahambog ang araw ng bukas. Kagaya na po ng buhay po natin. Wag po natin ipagyabang na tayo po'y malalakas sa araw na ito. Hindi mo alam, ikaw ay bukas, mamaya may karamdaman ka na. Ganun po. Kaya ang Panginoon po talaga, wag po tayo magyabang sa Kanya dahil siya lamang po ang may karapatan sa ating buhay kahit saan po tayo naroon. Di po ba? Sa buhay po natin ngayon ay maging lang po tayo. Yung simple lamang po tayo. Maging simple lalo na po sa buhay po natin. Meron ka man, may pagpapala ka man, meron ka man na tinatanggap na malaking blessing, ay wag mo na pong ipamyabang po yun dahil ang Panginoon na po ang nakakaalam po nun. Sa buhay po natin, sabi nga po na sabi nga po sa 2 Corinto rin po, 2 Corinto 5:17, ito po ang akin pong ibabahagi sa linggo. Ito po ang aking ide-devotion. Ito pong atin na pag-aralan na nung pang nakaraan po na tinakil po ni Sister Lily. Ito pa po ang akin pong itatakil sa linggo. Ako po ang devotion. Kaya binihisan na po tayo ng Panginoon. Inalis na po ang ating pong lumang pagkatao. Tayo po'y bago na. Kaya praise God po, Marami po tayong natututunan at naibabahagi po natin sa ating pong mga kapwa, sa ating pong buhay. Yun po. Kaya ang damin po natin dapat buhin sa ating buhay. Lalo na po sa ating pong ikaw po ang nakakakitaan dito ng mga tao na ay ganun born again na, ganun pa rin ang ugali. Kaya kailangan maingat din po tayo. Lalo po lumalabas sa ating pong bibig. Dahil delikado po. Kailangan pakaisipin din po natin minsan ang iniisip po ng tao ay hindi naman po natin alam dahil hindi naman po sila Christian. Kaya pag nakakasalamuha po natin ng ibang tao, pag nasa labas po tayo, ay mag-ingat din po tayo sa ating pong sasabihin sa mga lumalabas po sa ating bibig. At tunay na bless po sa umaga pong ito. At bukas po, ako po pala ang speaker, kaya mawawalan man po ng kuryente, hindi po tuhad lang makapagpalod po. Kaya nga po, sa kalooban niloob ng Panginoon na ako po muli ang speaker, na relate din po to sa atin pong pag-aaralan bukas sa awit ni David. Kaya praise God po, namigyan na naman po tayo ng pagkakataon upang makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Kaya mawalan man po ng kuryente, meron pong paraan, di po ba? Di paraan po para tayo po ay may makapagbahagi at makapagpatuloy po ng pakikinig po ng salita ng Panginoon. Amen po, ayun lamang po. Salamat po mga sister, brother. Amen. Grabe, Mami ay. Kakakonvict naman si Chang Kakakonvict talaga si Chang. Sabi niya talagang may paraan. May paraan. Amen po. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kapag nais mo talaga, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Amen. Totoo po yun. Totoo po yun. Ayan po. Praise God. Sino pa po sa ating mga kapatid ang nais magbahagi? Ayan. At Tita Ay, ayan po si Litz. Litz ang pangalan niya, pero siya po si Sis Eden. Natatandaan ba, Sis Eden, si Tita Ay? Ang ating mga bagong luma.
Ayan. Ay, siguro mga busy po sila, no? Okay, nag-aasikaso ng mga Baka anak. gusto mo bahagi ni Sis Eden. Busy yata. Nag-aasikaso ng mga bata. Amen. Ma'am Okay. Joy, kumusta po? Okay lang po. Sige po, tayo ay magpaalam na rin sa ating mga kapatiran sa live. Nakaka-bless talaga si Chang. Ayan po. Everyday, ang kanyang testimony, nakaka-bless yung pagiging simple and contentment bilang follower ni God. Willing to serve to God. Always available. Walang hadlang to glorify God. Kasi lahat naman itong na meron tayo nagmula sa Panginoon, wala tayong may pagmamalaki. Kaya lagi lang natin itataas siya. Be humble always. At ingatan natin ang ating pananalita. Sabi nga, hindi ang pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas sa ating bibig. Ano po? Kaya lahat na Newton. pinapasok natin, Newton. yung hindi napaparumi, kundi ang lalabas ng ating bibig. Ginagamit natin ito to praise God, to honor God. Pero ginagamit natin sa gagamitin lang po natin ang ating bibig to bless other. Lagi natin, kahit pa yung mga difficult people, yung mga mahirap mahalin na tao, yan ang mas kailangan nating bigyan ng pagpapala. Bless them. Ano po? Always, ilapit natin sa Panginoon. At tayo man din, we're not perfect, kaya kailangan natin maging tayo. Manalangin tayo palagi para sa ating mga soul, para manatili secure ang ating salvation. Amen. That's our purpose, di ba? Yan yung binigay ni Jesus Christ. Kaya nga po tayo tumanggap ng biyaya na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Our faith. Kaya yung faith natin, panghawakan natin yan at walk the talk. Sabi nga ni Tita Ay, hindi lang sa nguso, kundi sa gawa. Di ba? Faith without action is dead. Kapag hindi natin sinabuhay ang ating pananampalataya at puro sa nguso lang, it's vain. Di ba po ba? Kaya Yes. secure. Panatilihin Amen. natin security. At kaya nga, we are not perfect. Lagi tayong lumapit and repent. 1 John 1:9. Maglapit ng po tayo at mag-repent sa Panginoon. Every time na magkakasala tayo dahil we're living in the sa mundo. Makasalanan pa, tayo man, nadadala rin. Kaya, kapit lang po mga kapatid, manatili sa presence ni God. To be consistent. Consistent, magpatuloy lang. At tayo ay sasama ng Panginoon. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa lilim ng kanyang pag-ibig. Amen. Praise God. Glory to God. God bless everyone. God bless everyone. Ayan po, maraming salamat Sis Janet. Maraming salamat for accompanying us. Ayan po, maraming salamat Tita Ay sa salitang iyong naibahagi, salita ng Diyos. Amen po. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli mamayang gabi. May gawain din po ang JSM pag Wednesday. At meron din kaming intercession sa gabi. And ayan po mga kapatid, kita-kita po tayo muli bukas ng umaga sa ating morning devotion. Same time po, alas 6 ng umaga dito sa Japan, alas 5 sa Pilipinas, at alas 5 din sa Amerika ng hapon at sa Canada. Si Sis Eva nandito kanina. Ayan po, good morning. At have a blessed day. Samahan po tayo ng Panginoon sa ating mga lakad ngayong umaga. Amen po. Kalakasan ng Panginoon sa ating pagtatrabaho. Amen. God bless everyone po. Kita-kits po tayo muli mamayang gabi at bukas ng umaga. God bless. Say God bless, John. God bless. Amen.